Sabado ito, mausap natin ang bagong House Speaker na si Pantaleon Bebot Alvarez. Speaker Alvarez, good morning po. Ay, magandang umaga sa iyo, Arnold. Opo, at sumalubong po sa inyong liderato ngayon na umuni pagmamaniobra daw sa botohan ng minority leadership. Ano pong reaksyon ng Kamara dito? Wala namang pagmamaniobra doon, Arnold. Opo. In fact, ako nga, wala nga akong binutong Minority? yung opponents ko. Kasi normally, yung by tradition, dapat hindi ako buboto sa sarili ko. Opo. Buboto ako doon sa opponents ko. Ngayon, dahil dalawa yon, nag-abstain na lang ako. Pero ano po ang nasa rules ng Kamara? Sino ho ba dapat Yung rules maging ng minority? Kamara, Oo. malinaw, na kung halimbawa, yung araw na yon, ang i-elect lang natin yung speaker. Speaker. Ngayon, pagkatapos nun, kung merong dalawa pang kandidato, ay yung minority leader, yung minority, mag-i-elect sila nung kanilang minority leader. Hindi po automatic. Hindi yung nagiging tradition lang. Pag halimbawa, dalawa lang yung nagko-contest, no, kung sino yung runner-up. Kung sino yung sumunod, yun na yun. Normally, ang ginagawang minority So wala pala leader. sa rules yun, tradition lang, Speaker. Tradition lang yun, at saka yun, ay pagkadalawa lang yung naglalaban. Opo. So, Kanya lang, tatlo. Tatlo kami. So, ibig sabihin, kailangan mag-elect pa yung minority kung sino yung magiging leader nila. basta matitiyak, kung sino man yung minority, ay mapapanatili yung check and balance sa Kamara. Opo. Tama po yun. Okay. Eto naman, linawin natin yung naglabasang may mga alokasyon daw po ang congressman sa mga proyekto. At ito'y hindi katulad ng pork barrel, Speaker. Yeah, totoo po yun, Arnold. Dahil mayroong mga genuine concerns. Opo. Yung mga tao, hindi natin pwedeng basta ipikit yung mata natin doon. Opo. Kanya nga tinawag yung mga congressman na representative because kami yung nire-represent namin yung aming mga constituents sa district namin. Marami hong problema doon. Kagaya halimbawa, potable water doon sa mga remote barangay. Opo. Ang dami hong mga kababayan natin na walang naiinom na potable water, nagkakasakit, yung sa gastro, madalas. Tapos yung mga drainage, kaya maraming dengue. Opo. Tapos yung mga school buildings, kulang sa teachers. Opo. Tapos yung mga nau-hospital na hindi nakakapagbayad sa mga public hospital. Opo. Ang dami hong concerns na yon. Ngayon, kailangan naming dalhin yan . At since yung budget natin is a piece of legislation by itself, kailangan mag-participate kami doon at masagot yung mga pangangailangan ng aming distrito, yung mga tao doon. Okay. Ngayon, yung nakasanayan natin, pork barrel, ayun ay bawal na yun, illegal yun, sabi ng Constitution. Opo. Ito yung mga lump sum, di ba? Yung nag-umpisa yan panahon doon sa yung mga Amerikano, di ba? Opo. Yung pork in a barrel, di ba? Yun yung mga discretionary sa congressman, sa mga legislators nila, kung paano nila yon ipapamahagi doon sa kanilang mga tao. Okay. Ngayon hindi ganun, linya . Opo. Naka-specify talaga yung mga proyekto. Speaker, lipat tayo sa naging zona ng Pangulong Duterte. Isa roon yung kaugnay ng mga tax cut, income at corporate. Lahat ng tax law nagagaling sa Kamara, so suportado ito ng supermajority. Ano po yan? Kinakailangan ibaba natin yung ating taxes dahil tayo ay isa sa mga bansa, at isang na pinakamataas yung mga binabayarang buwis. Ngayon, kinakailangan lang magiging simple ito para naman maintindihan ng taong bayan at may inganyo na magbayad ng mga taxes. Opo. Napakahirap po yung ating tax laws ngayon. Ang nakakaintindi lang yung mga BIR at sila nakakaintindi paano puputungan yung mga taxpayer. Okay.
Speaker, last na lang po, yung FOI, nagbigay na ng sample si Pangulong Duterte sa executive. Sa House ba, may susulong na yan, matagal nang inaabang FOI bill na yan? Oh, kasama yan doon sa acceptance speech ko. At binanggit ko yan na kinakailangan ipasa na yan dito sa House of Representatives dahil yung ating Pangulo ay naunahan na tayong magpirma Opo. ng executive order kung saan inaprubahan na niya itong yung FO as far as the executive department is concerned. Okay. Ngayon, ang Kamara naman pagka nagpasa ng FOI, yun ay applicable to all branches of government. Opo. Speaker, good luck po at good morning. Maraming Good salamat morning, po. Arnold. Maraming salamat sa iyo. Bagong House Speaker na si Pantaleon Bebot Alvarez.